Si Bong Revilla pala, di ba sabi natin kailan kaya ang ano nito, ang big time party nito? Nung palabas na, di ba? Nagsabi sa atin yung isang kaibigan din natin kanina sa Facebook, ito pala si Bong Revilla at saka yung pamilya niya. Alam mo ba kung saan nagparty-party paglabas? Dito lang malapit lang. Ilang dura lang ang lapit pala sa atin. Dito sa Salvatore. Ha? Rooftop ng Pacific Star Building. Yan sa Buendia, di ba? Makati Ave. Yung building na yan. Diyan pala sila nag-celebrate. Dahil itong bar na ito, puntahan daw ito ng mga politiko. Lalo yung mga magnanakaw. Ha? Sabi ni Bong, maghihigante. Doon daw sa tinatanong, ano ba legislative agenda nyo? Meron ako niyan. Legislative agenda ko. Yung pala babalikan yung mga tao raw. Alam niyo kung bakit? Para si Erap na yan. Nakulong na di ba? Wala nang hinahangad dyan, kundi alam niya kasi hindi kumbinsido ang publiko sa naging desisyon o hatol ng Sandigan Bayan. Hindi kumbinsido, alam ni Bong Revilla, ang publiko. Kahit naman mga kapwa niya politiko, hindi naman kumbinsido yan. Kaya lang gusto nila yun. Kasi magagamit nila yun in the future. Pagka sila naman ang nahuli sa pagnanakaw nila, magagamit nila yung desisyon na yun na iginawad kay Bong para sa kanila. Kaya, hindi man sila kumbinsido na walang kasalanan si Bong, nananahimik na lang sila. Unang-una, ito, tanong nyo. Kayo mga senador, na kasama ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada na umupong impeachment court nung isa lang sa impeachment si dating yumaong Chief Justice Renato Corona. Lahat ng mga senador doon, isa lang ang itanong nyo. Tatanong? Napatawad nyo na ba si Bong Revilla at si Jinggoy Estrada? Saan? Hindi ba ikinanta kayo niyan? Na lahat ng mga senador ay nasuhulan. Yung mga senador na bumoto para patalsikin, para i-convict si Chief Justice Corona. Di ba binulgar nila Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada yan? Kaya yun lang ang itanong nyo. Napatawad nyo na ba si Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada? Hindi mo lang matatanong yan. Siyempre, si Senator Juan Ponce Enrile. Kasi kasama siya sa nakasuhan. Pero sila Lacson, tahimik lang yan, pero baka may lihim pang hinanakit yan. Lahat ng mga nag-participate sa impeachment ni Chief Justice Corona, pero may binabanggit doon, binalikan ko yung mga balita, na yan daw, meron daw ilan, hindi naman tumanggap. Kaya hindi nga sila bumoto ng para sa impeachment ni Corona. Yun lamang mga bumoto. Yun ang nasuhulan ni Pinoy ng pork barrel. Di ba ang kwento pa ni Bong ginamit pa sa kanya para makapag-usap sa Malacanang. Ito si Marojas, di ba? Sinundo siya. Si Boy Sundo. Yun yung tinawag niya, di ba? Boy Sundo. Ito si Jinggoy, ganun din ang sinabi. Sinuhulan nyo kami, di ba? Sinuhulan daw sila para bumoto labang kay Corona. Tingnan ninyo mga katarantaduhan yan.
Di ba? Ngayon, absuelto. Doon pa lang dapat kayong mga mamamayan, yun lang pagtatapat na yun. Malaking bagay na yun. Kung gagamit kayo ng sentido komon. Isipin ninyo yung tao, hindi importante sa kanila kung hatulan itong tao. Tingnan ninyo nangyari kay Corona, namatay. Mga kaibigan, namatay yung tao sa sama ng loob. Ha? Isipin ninyong kawalang katarungan yun. Hindi pala dahil sa may ebidensya, hindi dahil sa totoo ang paratang, kung hindi, yun lang ang gagawin mo. I-convict mo ito pera, pork barrel. Ang laki ng kickback nito, bulsa nyo na ito. Nandiyan naman si Napoles. Mga kaibigan, isipin ninyong kagaguhan yun. Yung mga taong gumagawa nun, dapat yung pagkatiwalaan. Doon palang kataksilan na yun, sasabihin mo ni Bong. Kaya niya sinasabing, bubueltahan niya yung mga kalaban sa politika. Para nagpupumilit siya na makagawa siya ng paraan na makumbinsi niya. Matakban. Yung paniwala na hindi katanggap-tanggap ang pagkakaabsuelto sa kanya. Paano magiging katanggap-tanggap yan kahit pagbalik-baliktarin mo yan? Sabi ko nga, magugunaw na mundo, hindi mo pwedeng baguhin yun. Na binaluktot ang batas. Idinisenyo nila yung desisyon, baluktutin ang batas, tinanggal nila yung pinakamahalagang elemento sa plunder, yung conspiracy o sa buwatan, para ma-justify nila. Mabigyan nila ng katwiran. Yung gagawin nilang pag-absuelto kay Bong Revilla. Halata Alam mo, kung na-absuelto ka dahil sa technicality ang tawag dun mga kaibigan hindi ka na-absuelto dahil sa hindi ka mandarambong. Na-absuelto ka dahil sa technicality. Hindi nangangahulugang, hindi ka nga magnanakaw. Katunayan, convicted yung mga kasama mo Yung dalawa, si Cambe at si Napoles, convicted yun. Di dapat convicted ka kasi conspiracy nga yan. Paano matatanggap ngayon yung kung tinanggal mo yung conspiracy sa plunder? Pag walang conspiracy, walang plunder. Kaya, pag itong kaso nila Napoles at saka ni Cambe umakyat sa Korte Suprema, malamang kaysa hindi, baliktarin ng Korte Suprema yung desisyon ng Sandigan Bayan para ipawalang sala si Napoles at si Cambe. Bakit? Wala palang conspiracy. Ba't kayo hinatulan? Kailangan sa plunder yung conspiracy sapagkat para maisagawa ang pandarambong, kailangan may kasabwat. Hindi dahil ang pandarambong hindi nagagawa ng isang tao. Sa buwatan yan Alangan naman si Bong din yung kumontrata dun sa foundation o dun sa mga magsasaka. Hindi naman siya yun. Sino? Si Napoles yun. Di yun ang kakonspire Ang inutusan naman niya, itong chief of staff niya, si Cambe. Kaya, ang liwanag mga kaibigan, walang dahilan para hindi baliktarin ng Korte Suprema yung decision later on pag dumating na sa kanila yung kaso nila Napoles at ni Cambe. At yun din ang garantya ni Bong Revilla sa pamilya ni Cambe. Na huwag ka mag-alala, ako na bahala dyan at habang nakakulong, hindi kayo magugutom. At siyak naman lalakarin namin na mabaliktad yung desisyon. Yun ho yun Hinulma ng Sandigan Bayan, nagkapera. Sa bandang uli, siyempre, magbibigay ka rin sa Korte Suprema
Alangan namang ilibre mo sila. Eh, alam nilang nagkabayaran yan. Puro abogado yan. Siyempre, alam nila kung nalagyan o hindi. Oh. Kasi iisang balahibo yan. Yung polis, alam nila, pag sumabit yung kapwa nila polis, alam nila kung sabit o hindi. Alam nila yun. Kasi bakit? Isang balahibo eh. Oh, di ba? Sa media, ganun din. Ba't natin malalaman ng mga katarantaduhan pinagagagawa? Eh, isang balahibo lang yan eh. Ha? Ibig sabihin nun, madali mo matunugan dahil nandiyan ka sa profesyon na yan eh. Matutunugan mo eh. Ganon din sila. Tunog nila kung nagkapera Sandigan Bayan o hindi. Kaya gagastos ka rin doon. Gagastahan din yan. Ba't siya magbabalik ng pera? Di ba? Kalokohan. Bibigay ko na lang doon. Bibigyan kong konti yun. Marami pa ako. Di ba? Oh. Wala namang, hindi naman mandatory. Lumalabas yung pagpapasoli ng pera eh. Sinasabi lang sa kanila, soli mo yung pera. Eh, ba't hindi mo utusan yung gobyerno kumpiskahin yung mga property kung talagang totoo yung desisyon? Oh, yun ang question. Oh. Kung totoo yun, ang utos dapat do sa pagbawi ng ninakaw, inuutusan ang mga ahensya ng gobyerno katulad halimbawa ng Office of the Solicitor General para ipatupad yung desisyon ng Sandigan Bayan. Sino magpapatupad nun? Sige nga. Sa pagbawi. Hindi naman binababawi. Pinasosoli. Di ba yun ang term? Isole? Eh kung ayaw magsole. Mga kaibigan. Kalokohan yung desisyon eh. Oh, di ba? Katulad doon sa pera na ninakaw ni Erap. Sinole ba? Ayun, nakadeposito sa pangalan ni JBR ito. Sa British Virgin Island, di ba natuklasan? Oh, lumabas yan sa Panama Paper. Lahat ng mga magnanakaw, mga negosyante na merong deposito sa British Virgin Island, nagtatago ng pera doon sa British Virgin Island. Inilabas yan ng Panama Paper. Tawag nila ron. Oh, at pinick up dito ng grupo ng mga journalist, yung PCIJ. Nilabas nila dito, mga kaibigan. Oh, nakapagdemanda ba si JB? Hindi. Tumahimik lang yung nagsulat dito. Oh, mga kaibigan. Kung hindi totoo yun, hindi nagdemanda yan. Oh, detalyado eh. Pangalan ng korporasyon. Kasi ang pagdideposito ng pera sa mga ganyang bansa na nagtatago ng nakaw, kahit naman nung sa kwan di ba yung kay Imelda, yung sa Swiss, hindi naman pangalan ng account ng tao eh. Ang paraan ng pagdideposito eh. Yung kay Imelda naman, foundation daw. Dito naman, korporasyon. Yung kay JBR ito, yan yung perang hinahabol ng gobyerno. Hindi makuha. O, may nagagawa ba kayo? Ayaw isole? Na ipapatupad ba? Hindi na ipapatupad eh. Kaya malakas ang loob ni Bong Revilla, mga kaibigan. Tandaan niyo yung sinabi ko, mababaliktad yan yung desisyon sa Korte Suprema sapagkat ang plunder ay conspiracy sa buwatan. Sabi nga, the act of one is the act of all, mga kaibigan. Oh, kaya kung acquitted yung isa, acquitted lahat yan. Hindi pwedeng acquitted lang si Bong, sentensyado lang itong dalawa. Pwede lang yan doon sa Sandigan. Ewan natin sa Korte Suprema. Oh, mga kaibigan. Di ba? Kaya ginagawa ni Bong yan kasi alam niya na walang kumbinsido. Ang kumbinsido lang dyan yung
nilalagyan mo. Parang bobotante rin. Pag binayaran mo, iboboto ka. O, ito naman, pag nakikinabang sa'yo, syempre, kahit na nakita pa nilang nagnanakaw ka, sasabihin niya, hindi ka nagnakaw. Di ba? O, lalo pa yan. Di ba? Hindi naman bangko yan, na, pwedeng walang kinalaman si Bong kung nilooban yung bangko. Hindi naman Kinuha yung pera, di ba? Nilooban yung bangko. O, si Bong ang manager. O, siyempre siya katiwaldas doon ng bangko. Pag may nangyari doon, mananagot siya, di ba? Kahit hindi siya kasali. Pananagutan niya yung negligence, di ba? O. Ngayon, dito kay Bong Revilla, hindi. Hindi pwedeng manakaw yung pera nang walang pahintulot ni Bong. Dahil sa iyo nakapangalan yan. Kaya niya sinasabing nagbabanta siya ngayon, inaakala niya, pag ginawa niya yun, pag kumpiyansa siya, mananalo siya . Hindi pa nga nananalo, nagbabanta na di ba? Bubueltahan. Yung mga tinuturing niyang kalaban sa politika, kaya siya nakulong. Kaya ka nakulong, nagnakaw ka, ba't ihahanap mo ng kasalanan yung hindi naman kasali sa nagnakaw? Yan ang hirap dito .